for the longest time wala tayong event dito, and then bumigay nga ng 6.9, and if ever siyang magkakaroon ng isa pang mas malaking event, supposed to be may period of quiescence na hindi lumilindol, no? So usually nakapag rin na yan before, tumahimik, and then may mas malaking lindol na naganap. Kung may mas malaki pang lindol dito, we are looking at a structure na mas mahaba pa dun sa naganap na lindol. Wala na kaming masyado pang nakikita pang structure that would extend na mas mahaba pa dito sa naganap na lindol na to, no? Na hindi pa nag-rupture. So, we think ito na talaga yung main shock. Dito sa lugar na to, we've seen this is the first time na nakita namin na may epicenter na kalaki yung lindol. Although for the past monitoring years namin, may napapansin na kami mga maliliit na events occurring dito sa northern side of Negros as well as on the western side, no? We're just waiting for the report from NAMRIA kasi sila yung may tide station, no? So masyado kasing subjective if we base it dun sa observations lang ng mga tao. We want to look at instrumental reports from the tide station, sea level monitoring stations ng NAMRIA, and then we will, in a few minutes, we will cancel the alert level. Sa report sa inyo, ano po ba yung may mga reports may mga reports na bumaba yung tubig, may unusual waves dun sa areas ng Cebu and I think dun sa Negros din. Kino-correlate namin dun sa minodel namin na arrival time. I think mga up to the southern tip of Negros, mga 30 minutes to reach yung southern tip of Negros. And we're of course, medyo confined kasi yung dagat dun sa dalawang isla. Most likely nag-reverberate yung no? So, we're waiting for the reports nga from NAMRIA to confirm kung wala na nga or bumaba na yung sea level. Sir, itong magnitude 6.9 na lindol, posibleng magkaroon pa ba right now, we're monitoring kung ano yung trend, and the trend suggests siya mag-i-increase pa, no? So, we're looking at structures na mas mahaba pang kikilos dito sa 6.9, and we don't see any trend na sinasabi. Yung papunta naman sa Negros ang kumikilos, ano? And it's, yung length din nung nakikitang structure, hindi ganun kahaba, no? So, we don't think na may mas malaki pa dito sa 6.9. Sir, pag magnitude 6.9, anong ibig sabihin? Yung 6, we're looking at kasi ang nagge-generate talaga ng lindol ay yung pagbitak along active faults or yung pagkilos along trenches, ano. So depende na dun sa haba ng biglaang pagbitak, yun po yung nagdi-dictate kung gaano kataas yung magnitude ng earthquake, no. So if we're looking at a 6.9, ang mga 50 to 80 kilometers ang length, no. Right now, yun yung na-foresee namin na because of this event. Answer your question. Reported was 7 yung pinakamataas sa Dumaguete. As mentioned earlier, it's considered moderately strong. Hindi dapat tumakasira ng properly designed and properly constructed na bahay. So, yun ang palagay ko ng To go back to the blind fault. Actually, ongoing naman talaga itong programa nito to find maghanap, madagdagan yung ating, ma-improve para further yung ating mapping. Sabi kanina earlier that ito yung kailangan para mapabilis. Yung isa ay madagdagan natin mga geologists. Of course, we are always on the lookout. Maghanap, mag-invite talaga ng mga geologists to join us. The second one na mapapadali talaga ito, as mentioned earlier, ay magkaroon ng more map, yung what is to 5,000, wherein ina-address naman to. Hopefully, with this map, yung ating finding. Is there any report
Sa ngayon may mga report pero mga minor pa. Wala pang masyadong serious ano. Although merong sinabing nag-collapse na wall sa Iloilo City. Hindi pa confirm, ano? Hindi confirm. Mga minor cracks sa mga building, hindi. Pero alam na natin kung anong klaseng faulting yung nangyari o it will take some time. Base dun sa kasi sa seismic data kaya mong mag-simulate model. Ang result ng modeling na ginawa kanina, it's a thrust faulting, ano. May isa kang block na tumaas with respect to the other block, ano. Dalawa yung klase ng movement, isang purely horizontal, tapos purely vertical or pwedeng up trend yung isang block or pwedeng bumaba siya, no? Or pwede rin combination ng horizontal and vertical, no? Tatlong klase. Sa ngayon ang model nila vertical, isang block umakyat, no? So umangat yung lupa doon ng mga ilang centimeter siguro or few centimeters. Do you expect more aftershocks? Yeah, it's possible na ikaw na Isma. Sige. Sa monitoring namin, naka-record na kami ng mga aftershocks. No? Actually, may felt na aftershock na intensity for at around 12:20. We expect aftershocks, especially dun sa lugar ng malapit dun sa epicenter, totally nag-a-adjust yung area na yun. Ano? So, we expect na meron pong mga sunod-sunod na paglindol and posible rin po na yung mga lugar na malapit dun sa epicenter makakaramdam po ng pagyanig pa for the next few weeks. No? So, depende na po dun sa posisyon ng epicentro natin, yung po nagdidictate, at saka dun sa magnitude ng earthquake, yung po nagdidictate kung gaano kalakas po yung pagyanig na may experience ng mga tao. Next few weeks? Yeah, in the next few weeks. Opo. Meron pa mga sunod na, matagal rin po yung ganitong mga lindol. Pero mga ilan aftershocks na po yung nagdala since 11 po. As of 1 o'clock, it's 16 aftershocks, no? Pero one lang yung affect na. One pet. Ay. Intensity 4 sa yung Alright? Thank you guys. Nadadagdagan ha? Nadadagdagan yung unmap. Ay, gago. Okay, mga igan, yan po ang sinagawang press conference ng PHIVOLCS. Kaugnay po ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas at Mindanao na naramdaman po ngayong araw. Pinag-isipan na raw ng PHIVOLCS na ibaba ang Tsunami Warning Alert Level 2 na una nang itinaas sa East Coast ng Negros at maging sa West Coast ng Cebu dahil din sa naganap na lindol. At kinumpirma naman kanina ni Undersecretary Benito Ramos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isang bata sa Tayasan, Negros Oriental ang namatay nang mabagsakan ng pader dahil nga sa lindol. Pinutol naman ang kuryente ngayon sa ilang bahagi ng Iloilo at Cebu. Napaulad din na nagkaroon ng minor cracks o bitak sa ilang mga gusali. Sa mga natanggap po na balita ng GMA News, agad naglabasan ng mga gusali at establishmento mga tao sa Visayas at Mindanao nang maramdaman po ang pagyanig ng lupa. Sa advisory PHIVOLCS na itala ang epicenter ng lindol sa may Tayasan, Negros Oriental. Naramdaman ang lindol sa Dumaguete sa lakas na intensity 7 at nagkaroon din ng pagyanig hanggang sa Butuan, Cagayan de Oro at Sorsogon. Inaasahan din ng PHIVOLCS na magkakaroon pa ng aftershocks sa mga lugar na malapit sa epicenter ng lindol.